Alamin na po natin ang latest sa paggalaw ng Bagyong Helen mula sa ating resident meteorologist na si Ginoong Nathaniel Cruz. Mang Tani. Rhea, habang himbing sa pagtulog ang karamihan ay naglandfall na nga kaninang madaling araw ang Bagyong Helen sa Palanan, Isabela. Dahil dito nakataas pa rin ang public storm signal number 2 sa mga probinsya ng Cagayan, kasama na ang Babuyan at Calayan Group of Islands, diyan sa Isabela, Northern Aurora, Quirino, Nueva Vizcaya, Benguet, Ifugao, Mountain Province, Ilocos Sur, Apayao, Kalinga, Ilocos Norte, Abra at Batanes Group of Islands. Automatic po na walang pasok ngayong araw ang mga estudyante dyan mula preschool hanggang high school dahil po sa masungit na lagay ng panahon. Signal number 1 naman ay nakataas sa Nueva Ecija, Pangasinan, Tarlac, La Union at natitirang bahagi ng Aurora. Yung po mga nasa preschool level naman po ang automatic na walang pasok dyan ngayon. Sa huling pagtataya ng Pag-asa, huling namataan ang sentro ng tropical storm na si Helen sa layong 60 kilometers south-southeast ng Tuguegarao City. Lalo pa itong lumakas at may hangin ito na aabot na sa 85 kilometers per hour near the center at bugsong aabot naman sa 100 kilometers per hour. Tinatahak nito ang direksyong Pakanluran, Hilagang Kanluran sa bilis na 17 kilometers per hour. At makikita nyo po naman dito sa storm track ng Weather Central na ito ay tatawid ng Northern Luzon ngayong araw na ito at kung hindi magbabago yung kanyang bilis ay lalabas na o nasa West Philippine Sea na po ito mamayang hapon at lalabas ng ating PAR bukas po ng hapon. Pinalalakas naman ng Bagyong Helen itong hanging habagat at makikita nga natin dito yung kulay orange. Ibig sabihin po niyan yung paglakas ng hanging habagat na hinihigop nitong sirkulasyon ng Bagyong si Helen habang ito ay tatawid ng Northern Luzon. Kaya dito sa ating rainfall forecast, makikita po na magiging malakas ang pag-ulan lalong-lalo na dito sa dulong hilagang bahagi ng Luzon. Dulot nga po yan ng pagdaan ng Bagyong si Helen at magiging maulan din dito sa kanlurang bahagi ng Luzon hanggang dito sa Visayas, dulot naman po ng paglakas ng hanging habagat. Pinapaalalahan din po natin muli ang ating mga kababayan nating mangingisda na huwag muna pong malaot dito sa seaboards ng Central at Southern Luzon. Yan po yung Western at Eastern Seaboard dahil po sa epekto ng habagat at nito ring Bagyong si Helen. Labis pong mapanganib ang pumalaot dahil po sa mataas na alon dyan. At para naman sa mga kababayan nating nakatira malapit sa Manila Bay, narito naman po ang schedule o yung pong high tide natin mamaya pong umaga. Samantala dito po sa ating Philippine Dams, patuloy din po nating binabantayan ang mga Philippine Dams natin. Dito po sa pinakahuling tala ng dam monitoring ng Pag-asa, isang gate na lamang po ang nakabukas dyan sa Magat Dam. Bumaba na po kasi sa 189.72 meters ang level ng tubig doon. Samantala, isang gate na lang din po ang nakabukas dyan naman sa Ambuklao Dam, dyan sa Benguet. Nasa 749.7 na lang ang level ng tubig doon. Sa kalapit naman nitong Binga Dam, 3 gate pa rin po ang nakabukas. 2 gate naman ang nanatiling nakabukas dyan naman po sa San Roque Dam sa Pangasinan. Nasa 280.54 meters po ang level ng tubig doon ngayon na mas mataas pa rin ng kaunti sa normal high. Tuloy-tuloy din ang pagpapakawala ng tubig sa 3 gate dito naman po sa Angat Dam. Mas mataas po rin kasi sa normal high na 210 meters ang level ng tubig doon na 213.87. 4 na gate naman ang nagpapakawala ng tubig. Diyan naman po sa may Ipod Dam sa Bulacan. Kaya tuloy-tuloy din ang pagbaba ng level ng tubig doon na ngayon ay nasa 100.08 meters na lamang. Sa mga kapuso po natin papasok sa trabaho at eskwelahan ngayong araw dito sa Metro Manila, mananatili pong maulan ang panahon dito sa atin. Kaya po magdala po kayo ng panangga sa ulan. At narito naman po magiging lagay ng panahon sa iba pang bahagi ng Luzon. Tuloy-tuloy po ang pag-ulan, lalong-lalo na po dito sa Northern Luzon na kung saan dumadaan nga po yung Bagyong si Helen. Hanggang dito po yan sa Southern Luzon, magkakaroon po ng kalat-kalat o malawakang pag-ulan. At para naman sa mga kababayan natin sa Visayas, lalo na po dito sa may kanlurang bahagi,
tuloy-tuloy po yung pagulan dulot ng habagat, pero sa ibang bahagi po ay magkakaroon ng mas magandang lagay ng panahon, pero meron pa rin pulupulong dagliang pagulan at pagkulog pakidlat, lalo na rin po dito sa Mindanao, maliban dito sa may katimugang bahagi na mayroong inaasahang mga pag-ulan. Ano man ang panahon, magplano, magsiguro. Makibalita sa GMA Weather. Ako po si Nathaniel Cruz para sa I Am Ready, serbisyong totoo ng GMA News. Maraming salamat, Mang Tani.